Hello everyone! Welcome back to Alex Sub channel. Sa video tutorial na ito, tatalakayin natin ang wiring diagram at code ng bagong feature ng ating 6DOF robotic arm, ang color sorting function. So, ano nga ba ang kayang gawin ng bagong function na ito? Basically, nilagyan natin ng TCS3200 color sensor ang robotic arm para makapag-detect ito ng kulay ng mga objects sa harap niya, tulad ng red, green, or blue. Kapag nakadetect ito ng specific color, automatic na gagalaw ang robotic arm at ipe-perform ang tamang pick and place task depende sa kulay na na-detect. Halimbawa, kapag red object ang nakita, ang arm ay kikilos gamit ang kanyang 6 na bahagi, waist, shoulder, elbow, wrist pitch, wrist roll at gripper para kunin ito at ilipat sa designated drop area. Same process ang mangyayari para sa green at blue objects. Ang bawat galaw ay carefully coordinated para smooth at accurate ang movement. Dahil 6DOF ang robotic arm, mas malawak ang range of motion nito, kaya mas kaya niyang mag-handle ng mas complex at precise tasks. Ideal ito para sa automation projects, learning applications, at Arduino-based robotic systems. Kaya kung curious kayo kung paano ito gumagana, tara na't simulan na natin. Mag-start muna tayo dito sa wiring diagram ng ating project. Explain natin isa-isa kung paano naka-wire ang bawat components dito sa project. Unahin natin ang 6 servo motors ng ating robotic arm. Ang mga servos na ito ay nakakonect sa PWM pins ng sensor shield na nasa ibabaw ng Arduino Uno. Yung waist servo ay nakakonect sa D3, shoulder servo naman ay nasa D5, elbow servo ay nakawire sa D6, yung wrist pitch ay nasa D9, wrist roll ay nakakonect sa D10, at ang gripper servo ay nasa D11. Make sure na lahat ng servo motors ay may common ground at galing sa 5V supply para stable ang power at maiwasan ng biglang pag-reset ng Arduino. Next, punta naman tayo sa TCS3200 color sensor na siyang nagbibigay ng color detection sa ating project. Ito ang mga connections niya: S0 to D12, S1 to D13, S2 to D7, and S3 to D8. At yung output ng sensor ay papunta sa D4. Ang power lines nito, syempre, ay nakakonect sa 5V at ground ng sensor shield. Ngayon, kung mapapansin nyo sa diagram, meron tayong 3 joysticks module para sa optional manual control ng robotic arm. So kung gusto nyo ng tutorial about dito, pwede nyong panoorin itong aming video tutorial about 6DOF robotic arm code and diagram. So balik tayo sa ating wiring, ito naman ang mga connections nila. Yung unang joystick, usually leftmost, ay may x-axis sa A0 at y-axis sa A1. Yung pangalawa ay nakakonect sa A2, X at A3, Y. At yung pangatlo, nasa A4X at A5Y. Lahat ng joysticks ay nakashare ng common VCC at ground galing sa Arduino. At para naman sa power supply ng buong system, gumamit tayo ng AC to DC switching power supply na nagko-convert ng 220V AC papunta sa 5V DC output na ginagamit ng servos at iba pang components. Yung output nito na 5V at ground ay direktang nakakonect sa power rails ng sensor shield para masigurong sapat ang power ng buong robotic arm system. So ayan, complete na ang wiring explanation. Ngayon, proceed tayo sa next part, ang coding, kung saan ipapakita natin kung paano gumagana ang bawat movement based sa color detection. So sa una, ini-import muna natin ng servo.h library para makontrol natin ang mga servo motors. Pagkatapos, dineclare natin yung 6 na servo, isa para sa bawat joint ng 6DOF robotic arm, waist, shoulder, elbow, wrist pitch, wrist roll, at gripper. May default starting angle position din tayo para alam ng program kung saan magsisimula ang bawat joint. Next, dinefine natin kung saang digital pins nakakonect ang TCS3200 color sensor. Make sure lang na naka-align ito sa actual wiring diagram mo para gumana ng tama. Dito naman, nagde-declare tayo ng variables na red val, green val, at blue val. Dito isi-save ang mga pulse output ng TCS3200 na ginagamit para malaman kung red,
green, or blue ang kulay ng object. Sa setup function naman, kinoconnect natin ang bawat servo sa tamang pin gamit ang attach. Sunod, sineset natin ang scaling ng color sensor sa 20%, S0 high, S1 low para hindi overloaded ang readings. Pagkatapos ng setup, gagalaw ang robot papunta sa kanyang initial position gamit ang move arm function. Sa loop function naman, tuloy-tuloy ang pagbabasa ng kulay gamit ang read color function. Kapag may na-detect na kulay, tatawagin niya yung corresponding task, red task, green task, or blue task para gawin ang tamang pick and place operation. Kung walang valid color, magpiprint lang ng no valid color detected sa serial monitor. Para sa color detection, ginagamit natin ang read color at read color value functions. And then, sa part na ito, siniset natin ang S2 at S3 pins para i-filter kung red, green, or blue light ang babasahin. Yung mga functions na is red, is green, at is blue ay may conditions para ma-determine ang exact color. Pwede nyo pa itong i-calibrate based sa actual sensor readings nyo. Sunod, para hindi biglaan ang galaw ng servos, gumamit tayo ng Move Smooth function. Ito yung nagko-control ng bawat servo para dahan-dahan lang ang paggalaw mula current position papunta sa target. Gamit naman ng move arm, sabay-sabay gagalaw ang lahat ng servos in one smooth and coordinated motion. Punta naman tayo sa task functions, red task, green task, at blue task. Bawat isa ay may sequence na movements mula sa initial grip, papunta sa pick location, ilipat sa tamang drop area based sa color, at ibalik sa initial position after mag-drop ng object. So dito sa sequence na movement, ito yung medyo matrabaho na part. Kasi kahit pareho ang code, hindi pare-parehas ang physical build ng bawat 6DOF robotic arm, lalo na kung sariling gawa or assembled manually. May ilang factors na dapat i-consider. Minsan, may di pagkakapantay sa mga bracket or servo mounts. Pwede ring magkaiba ang orientation ng servo installation. Merong mga joints na masikip o maluwag kaya hindi parehas ang galaw. Pati na rin ang center of gravity at alignment ng gripper ay may malaking epekto sa precision ng movement. Dahil dito, hindi sapat na kopyahin lang yung values sa move arm. Kailangan talaga ng actual testing at adjustment per joint para masiguradong smooth, accurate, at hindi tumatama sa ibang parts ang galaw ng arm. Kaya kung napapansin nyong hindi tumatama sa tamang location ng mga object or medyo off ang angles, highly recommended na i-calibrate nyo muna yung robot bago gamitin for actual sorting. And good news guys, meron kaming separate video tutorial para sa calibration. Step by step naming ipinapakita dito kung paano i-test bawat servo, i-tune yung movement values at i-record ang tamang positions na fit sa build ng robot nyo. So kung gusto nyong mas maintindihan at maayos ang movement sequence ng robotic arm nyo, check nyo muna tong calibration video namin bago kayo mag-proceed sa sorting task. So ayun, balik tayo sa color sorting code. So dito sa last part, meron tayong gripper check function. Optional lang ito para quick test para i-check kung gumagana ang gripper. Mag-o-open close siya ng ilang beses bago simulan ang main task. Magandang safety feature din to lalo na kung may naiipit o naiwang object para automatic na bitawan sa simula pa lang. So recap tayo sa mga gusto nating mangyari dito sa ating code. Sa madaling sabi, maghihintay lang si robot sa initial position habang walang nadedetect na kulay si color sensor. Continuous ang pagbabasa ng kulay gamit ang read color function sa loob ng loop. Pero hindi siya gagalaw hanggat walang valid na kulay na na-detect. Once na makabasa ng red, green, or blue, automatic na ipa-perform ni robot ang tamang pick and place task based sa kulay. Grip muna, pick sa tamang location, move to drop area, release, and balik sa initial position. Ganun lang, paulit-ulit ang cycle. Kapag walang kulay, idle lang siya. Kapag may object, action agad. Simple, responsive, at perfect para sa automated color-based sorting task. So that's all guys, dito na natatapos ang ating coding. After natin maayos ito, pwede na natin itong i-upload sa ating Arduino Uno microcontroller at kapag na-upload na, let's now proceed sa testing.
And that's all guys para sa ating testing. Kung makikita nyo, gumagana naman na maayos ang ating color sorting 6DOF. And dito na nagtatapos ang ating video. So don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bagong tutorials. This is Alex Hub powering up your projects. Kita-kits sa next video.